So kung ikukumpara po sa ibang taon, ano na po ang inyong update at mas dumami ba ang mga matitigas ang ulo at ngayon ay nasusugatan dahil sa mga paputok? Corina, maganda yung tanong mo. Mas dumami ngayon, no? Ang tala natin na ayon sa 6:00 ng umaga kanina, December 27, umabot na tayo ng 101. Ito ay 35% pa na mas mataas kumpara sa 75, no, na kaso ng mga fireworks nung nakaraang taon, noong 2023. At nabanggit mo na yung matigas ang ulo. Ang karamihan ng ating mga kaso ay mga lalaki. 91% mga lalaki. So, siyam sa bawat 10, no, na mga kaso. At ang pinaka-edad na marami dito, 38%, halos 4 sa 10 ay mula 5 hanggang 9 na taong gulang. So nakikita natin dito at siguro na ang magandang tanong is ano bang nangyari? No, tingin namin dito kasi merong mga online na naglipana tungkol dun sa mga boga, which is the number one cause of the injuries. Okay, boga. I am not familiar. Ito pong boga, ano po bang itsura niyan? Yan po ang pinaka-popular ngayon sa mga ibinebenta at binibili online. Isa po siyang illegal na ano na paputok, Corina, no. Ang boga, kung di ako nagkakamali, ay parang improvised na PVC cannon. Yung mga plastic po na tubo na malalaki, ginagawa nila ng paraan para lagyan ng likido, kung ano man yung likido na yon na sinisindihan tapos pinapasabog. Delikado ho siya dahil basahin ko na rin sa datos, no, ang mga tinatamaan ng mga nasasabugan. Ito na rin siguro yung tinatamaan ng mga boga, yung ating mata, kamay, yung ulo, ang mga binti at pati yung mga braso. So yan yung nakikita natin na nangyayari ngayon, nakakaiba yung boga. And by the way, ang sumunod dyan ay dalawa ring illegal, yung 5 star tsaka yung piccolo. Ayun, yan ang kinalakihan ko ng mga pinakapopular talaga. But at that time was okay. Ngayon, nagkaroon na ng effort ang gobyerno para ito'y gawing illegal, pero naglipa na naman ngayon sa social media. So sa palagay ho ba ninyo, itong social media and the availability of all this is behind all of these incidents? Yes, Corina, no, yung social media, yung mga online sales na hindi naman otorisado, saka yung mga do-it-yourself, doon kami medyo nabahala, no, nag-ulat at kinikilusan na rin nila yung ating Philippine National Police. Merong mga content creators na gumagawa ng mga how to make boga na nakikita sa YouTube saka sa iba pang mga social media sites. So, imbes na dati, nakikita natin na kailangan mo pang bumili sa labas, ngayon parang yung mga bata mukhang gumagawa yata sa bahay. So, kailangan mga magulang pakibantayan po ang ating mga anak. Correct. At hindi lang yan, kahit hindi ka nagpapaputok, baka ikaw naman ang maputukan kung makapasok yan sa iyong bakuran. Ano po ang first aid sa mga napuputukan? I guess Ang first tumakbo na ng natin, ospital. yes, ang pinakaunang dapat nating gawin, ito yung mga burn injuries. Ang mga fireworks injuries ay napapaso, nasusunog. So ang ating kailangan gawin ay gumamit ng malinis na tubig na maganda kung malamig pero maligamgam is okay para ating pong mapalamig yung bahagi ng katawan na nasabugan. Kung meron pong sumisirit na dugo, pasintabi sa mga kumakain, gumamit po tayo ng ating tela na malinis at ipatong ito at lagyan ng konting pressure, madiin ng konti, 5 minutes para tumigil ang pagsisirit. Kung merong bahagi ng katawan na nahulog, ito po ay pulutin, linisin ng tubig na malinis na malamig, ilagay sa plastic at balutin ng isang layer ng tela, tapos saka lagyan ng yelo. Huwag kong idiretso sa yelo at pumunta na ho sa ospital. Huwag pong gumamit ng toothpaste, huwag gumamit na kung ano ng mga langis na pinapahid. Linisin lang po ng malinis na tubig, punta na ho sa ospital. Wow, parang ayoko yatang isipin na mapuputulan ako ng daliri. Pero kung mangyari po yun, tulad ng yung sinasabi, kailangan ilagay po sa tela at ilagay sa yelo. Tama po yan, Babaunin. tama po. O babaunin Yes. syempre, papunta ng ospital, baka sakaling maitahi pa ulit. Okay, Opo. so yung payo po ninyo para maiwasang dumami pa itong firecracker-related injuries. I guess wag bumili at wag magpaputok. Yes, dapat tingnan din po natin ano ba mga alternatibo na pwede nating gawin. Ang laging sinasabing dahilan ay tradisyon. At ano ba yung tradisyon na to? Dahil kailangan daw magpaingay, kailangan na alisin ang malas o ang mga masasamang espiritu. Alam niyo ho, magagawa natin yan ng gamit ng mga ibang gamit tulad ng mga kaserola, kung meron tayong bakal na yero na nakasagilid dyan, o kaya mga tambol, o kaya yung mga loudspeaker natin. Kung gusto niyo mag-karaoke, karaoke all you want at this time po sa mga panahon ng bagong taon, no?
no? Pero yung paputok, wag na ho natin gawin kung talagang kailangan ay mag-community fireworks, magtipon-tipon ng isang purok barangay, tapos yung mga marunong lamang po magsindi, wag ng bata, sila na lang po ang magsindi. Ayan. Okay, so huling tanong para naman po sa mga baka hindi makapreno sa pagkain at inom, ano naman ang tips ninyo for a healthier medianoche? Ang aming mabilisang tips po, no, kapangalan ng aming secretary sa Secretary Ted, TED. Ang sinasabi natin, tamang pagkain na bawas-bawasan yung mga pagkaing maalat, matamis at mataba. Yung pinggan natin, pinggang Pinoy, dapat kalahati ay prutas at gulay, 1/4 lamang yung carbohydrates, yung rice, tsaka yung pansit, at 1/4 ay yung ating karne at matataba. Tapos yung letter E sa TED, ehersisyo. Sa panahon ho ngayon, masarap maglakad-lakad, masarap gumalaw-galaw para hindi kagad pumanaw. And lastly, Corina, yung letter D, disiplina sa katawan. Wag na ho tayong uminom, lalo na kung tayo ay magmamaneho ng sasakyan kahit gaano kalapit man yan para hindi tayo magkabanggaan. Ayan, parang handang-handa si Sir sa mga sa ating mga tanong. Paano kung masarap? Depende, ano po. Po, mahirap din. Tikim-tikim lang po. Everything in Oo. moderation. Okay, maraming salamat po sa inyo and Happy New Year, DOH Spokesperson Albert Domingo.